Nagtaka si Hypnos sa sinabi ni Yuan na dito na nga raw nagwawakas ito. Nakahanda na ulit siyang labanan si Yuan ngunit may bigla siyang naramdaman sa kanyang likuran. Nabalot ng kakaibang kapangyarihan ang kanyang espada na siyang nagdulot ng unti-unti nitong pagkabiyak. Pagkalingon ni Hypnos sa kanyang likuran ay nakita niya ang isang matangkad na lalaki na siyang nagsisilbing 11th floor's administrator. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng posisyon bilang isang test examiner. Napaluhod sa takot si Hypnos sa pagdating ng 11th floor's administrator. Nagkalat sa paligid ang mga fragment na nagmula sa nasira niyang espada. Sinabi ng administrator na kailangan daw itong ipaliwanag ni Hypnos. Nagngangalit na napatingin si Hypnos sa direksyon na kinatatayuan ni Yuan. Napahingi na lang ito ng patawad sa administrator sa mga nagawa niya. Sinabi ng administrator na mabuti naman daw at kahit papaano ay marunong itong humingi ng tawad. Tinanong niya rin si Hypnos kung nagmula ba raw ang utos na ito sa Olympus. Kung utos ba raw ito ni Ares, ni Hera, o ni Zeus. Iginiit naman ni Hypnos na wala raw kinalaman ang mga taga-Olympus sa nangyaring ito dahil desisyon niya raw ang lahat ng ito. Nagalit naman ang 11th floor's administrator sa isinagot sa kanya ni Hypnos. Tinanong niya ito kung bakit ba raw gusto nitong angkinin ang lahat ng sisi sa pangyayaring ito. Itinanggi naman ni Hypnos na ganoon ang kanyang pinaplano. Nagulat si Hypnos matapos marinig ang sinabi ng 11th floor's administrator na kahit pa raw anong tanggi nito ay hindi pa rin makakaiwas sa nangyaring ito ang mga taga-Olympus. Sinabi ng administrator na simula raw sa mga oras na ito ay maaalis na si Hypnos sa posisyon nito na pagiging isang test examiner. Aalisin na rin daw niya ang lahat ng otoridad na pinagkaloob niya sa Olympus sa ika-11 palapag. Umalma naman si Hypnos sa naging pasya ng administrator. Nagalit ang administrator at sinabing ano raw ang karapatan nito na pagtaasan siya ng boses. Tumilapon si Hypnos dahil sa lakas ng kapangyarihan na pinakawalan ng nagalit na administrator. Sa lakas ng pressure na ginagamit sa kanya ng administrator ay napasubsob ang mukha ni Hypnos sa mga batong kinatatayuan niya. Sinabi ng galit na administrator na ang pamamakialam daw ni Hypnos sa isang partisipante bilang isang examiner ay hindi mapapatawad na krimen. Mapaparusahan daw ito sa loob ng libu-libong taon sa gitna ng estado ng buhay at kamatayan. Sinubukan namang bumangon ni Hypnos upang hikayatin ang administrator na magbago ng desisyon. Ngunit hindi ito pinakinggan ng administrator at isinubsob ulit nito ang mukha ni Hypnos sa mga bato gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumubog ng lumubog sa lupa ang katawan ni Hypnos habang unti-unti itong natatabunan ng mga nagtitigasang bato. Nagpaalam naman si Yuan sa galit na si Hypnos habang natatabunan ito. Matapos ang ilang segundo ay tuluyan ang nawala ang boses ng natabunan na si Hypnos. Kinausap naman ng 11th floor's administrator ang ating bida. Sinabi nito na si Kim Yuan na naman daw ang sangkot sa mga pangyayaring tulad nito. Gaya nga raw ng mga narinig niya, hindi nga raw ordinaryong lalaki si Yuan. Hindi niya nga raw malaman kung ano ang iniisip ni Yuan sa ginawa nitong pagharap sa isang ranker na gaya ni Hypnos. Sumagot naman si Yuan na nagkaproblema lang naman daw siya nang dahil sa hindi maayos na pamamahala. Nagtaka naman ang administrator sa ibig iparating ni Yuan. Naisip ni Yuan na ang mga administrator nga raw ay ang mga kumokontrol sa tore na may kakayahang makipagsabayan sa lakas ng mga top high ranker. Pero basta raw wala siyang nilalabag na batas sa loob ng tore ay wala raw siyang rason para matakot sa mga ito. Sinabi ni Yuan sa administrator na simula pa lang daw sa umpisa ay napakalaki na ng diferensya ng hatian ng bawat team. Kung hindi nga raw siya nagkakamali, ang test examiner ay ang siyang pamalit sa administrator. Nagtanong ang administrator kung ang ibig sabihin ba raw ni Yuan ay kasalanan niya ang mga nangyaring ito. Sumagot naman si Yuan na kailangan daw may umako ng responsibilidad sa pangyayaring ito. Natawa naman ang administrator sa kapangahasan ni Yuan. Ngunit kahit ganoon ay hindi ito nagalit at sinabing wala nga raw mali sa sinabi ni Yuan. Nangangako raw siya na bibigyan niya ito ng nararapat na reward pagkatapos ng pagsubok nito. Nagtanong si Yuan sa administrator kung hindi ba raw nito babawiin ang binitiwan niyang pangako. Sumagot naman ang administrator na wag daw siya nitong ihalin tulad sa walang hiyang si Hypnos, may isang salita raw siya.
Sinabi ng administrator na itigil na raw nila ang kanilang pag-uusap dahil may mga tao raw na nanonood sa kanila. Tumatawang umalis ang 11th floor's administrator habang sinasabi nito na may isa raw napakalaking alon ang paparating sa itaas ng tore. Napansin ni Yuan ang nanonood na si Nam Gong-hoon na nasa kanyang bandang likuran. Sa paglapit ni Nam Gong-hoon kay Yuan ay naisip nito na nagpunta lang naman daw siya doon dahil nakita niya ang king ng kanilang team. Hindi niya raw akalain na makakasaksi siya ng hindi kapanipaniwalang pangyayari. Tinanong ni Hoon si Yuan kung sa umpisa pa lang ay dayaan na ang pagsubok na ito. Sinabi naman ng isang lalaki na hindi niya raw akalain na magagawa ito ng mga taga-Olympus. Sinabi pa ng isang kasamahan ni Nam Gong-hoon na kahit pa raw plano ito ng test examiner ay napakalaking bagay pa rin ito. Sumagot naman ang isa nitong kasamahan na paano raw mangyayaring pinlano lang ito ng test examiner. Sigurado raw siya na sangkot ang mga nakatataas sa pangyayaring ito. Nagtanong naman ang isa pang lalaki kung kailangan ba raw nilang manahimik sa nalalaman nilang ito. Sinabihan ni Hoon ang kanyang mga kasamahan na kapag daw kumalat ito ay magiging napakagulo sa loob ng tower. Gusto raw ba ng mga ito na nang dahil sa kanilang kadaldalan ay maging sanhi ito ng paglalaban sa isa't isa ng mga taga-Martial Realm at ng mga taga-Olympus. Sumagot naman ang isa nitong kasamahan na wala raw silang intensyon na ganoon. Ang pinaka-pinagtataka niya raw ay kung paano nagawa ni Yuan na makipagsabayan sa isang ranker na may napakalakas na kapangyarihan kaya ito napili bilang isang test examiner. Pinagmasdan naman ni Yuan ang pag-uusap ng mga ito at naisip na naririnig niya ang lahat ng sinasabi ng mga ito. Habang nakatingin kay Yuan ay naisip ni Nam Gong-hoon na hindi raw ito ang kauna-unahang beses na natalo ng isang player ang isang ranker. Nagawa nga rin daw ni Son O-gong na makatalo ng isang ranker noong player pa lang ito. Pero kung isasaalang-alang daw na isang Olympian ranker ang tinalo ni Yuan. Sigurado raw siya na magiging mas matunog ang pangyayaring ito kumpara sa ginawang pagtalo ni Son O-gong sa isang ranker. Nagtanong si Hoon kung ano na raw ang gagawin ngayon ni Yuan. Sigurado raw siya na naka-high alert ang Olympus sa insidenteng ito. At ang lahat ng miyembro ng napakalaking guild na ito ay ituturing si Yuan na kanilang kalaban. Ano raw ang plano ni Yuan sa napakaraming kalaban nito? Nagulat naman si Hoon sa isinagot sa kanya ni Yuan. Sinabi ni Yuan na lalabanan niya raw ang lahat ng mga ito hanggang sa mahila niya pababa ang hari ng Olympus na si Zeus. Napatanong si Hoon kung anong klase raw ng alitan ang nangyari kay Yuan at ng Olympus. Sumagot naman si Yuan na tinulungan niya lang naman daw ang isang blacksmith na ayaw nang bumalik at ipaggawa ng sandata ang mga taga-Olympus. Simula raw noon ay naging mainit na siya sa mga mata ng mga ito. Napaisip naman si Hoon sa isinagot sa kanya ni Yuan. Kung isa raw itong blacksmith na may ugnayan sa Olympus, marahil nga raw ay si Hephaestus ang tinutukoy nito. Nabalitaan niya nga raw sa kanyang clan ang mga bagong insidente na nangyari sa loob ng tore. At nasa harapan daw niya ngayon ang player na siyang may kagagawa ng ilan sa mga major incidents na ito. Matapos maliwanagan ni Hoon ay nagpa siya na itong umalis. Bago ito umalis ay sinabihan niya si Yuan na mag-ingat daw ito, gaano man daw ito kalakas ay ang Olympus pa rin ang kinakalaban nito. Nagtanong naman ang isang kasamahan ni Hoon kung saan na raw sila papunta. Nakatanggap ng mensahe si Nam Gong-hoon mula kay Nam Gong-jinwon. Sinabi ni Hoon na dahil nga raw malapit nang mag-umpisa ang Grand Martial Arts Tournament, ay babalik na raw muna siya sa kanilang clan. Sinabi ng umiiyak na si Halimon na akala raw talaga niya ay dito na siya mamamatay. Napatanong din ito kung bakit daw nagtagal sa pagbalik si Yuan. Sumagot si Yuan nang hindi naman daw ito namatay, naisip ni Halimon na talagang napakadiretso raw magsalita ni Yuan. Nagtaka si Halimon nang bigla na lang siyang pagmasdan ni Yuan. Napatanong ito kung may nagawa na naman daw ba siyang mali. Natawa si Yuan sa naging reaksyon ni Halimon, pinuri niya ito at sinabing good job daw ito sa ginawa niyang pagtitiis at hindi pagsuko. Nagulat naman si Halimon sa dami ng flags na naipon ni Yuan, naka 618 flags nga raw ito. Naisip niya na kapag daw ibinigay sa kanya ni Yuan ang mga flags na ito ay makakatanggap siya ng malaking contribution points at rewards. Pero ang pinaka-iniisip niya raw ngayon, ay ang pinuri siya ni Kim Yuan, ang lalaki na siyang nakagawang malampasan ang lahat ng pagsubok at nakamit ang ganoong tagumpay.
Napakasaya raw niya na nagawa niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang king ng Team A hanggang sa huli. Ibinigay na ni Yuan kay Halimon ang mga naipon niyang flag. Pagkatanggap ni Halimon sa 618 flags, ay nadoble ang bilang nito. Naging 1,236 ang flags na hawak ng king ng Team A na si Halimon. At dahil doon ay nakaipon ang Team A ng 12,360 contribution points. Hindi na rin nagtagal at lumabas ang system notification na ito na raw ang pagwawakas ng kanilang pagsubok. Nasiyahan si Halimon dahil mas marami ang naipon nilang flag kumpara sa Team B. Nakaipon ang Team A ng 1,236 flags samantalang 2 flags lang ang naipon ng Team B. Ang Team A ang siyang nagwagi sa naganap na pagsubok. Nakatanggap si Yuan ng mga notification na sa hindi raw malamang dahilan ay mabibigyan siya ng karagdagang contribution points. Nabigyan siya ng 10,000 contribution points at maaari na raw niyang gamitin ang CP Shop. Nag-update rin daw ang 11th floor's ranking at maaari na rin daw siyang magpatuloy sa ika-12 palapag ng tore. Pwede na raw siyang mag-teleport sa sunod na palapag. Pagka-update ng ranking ay nakuha ni Kim Yuan ang ika-unang pwesto sa kanyang 22,360 contribution points. Pumapangalawa sa kanya si Zeus na may 8,860 contribution points. Pumapangatlo naman si Hercules na may 8,540 contribution points at pumapang-apat naman si Odin na may 8,020 contribution points. Habang tinitingnan ang bagong ranking ay sinabi ni Yuan na nakatanggap nga raw siya ng mahigit sa 20,000 contribution points. Malaking bagay nga raw na makakuha siya ng 10,000 contribution points pero nadoble pa niya nga raw ito. Marahil nga raw ay nanggaling sa administrator ang karagdagang contribution points na nakuha niya. Hindi na nga rin daw masama ang natanggap niyang reward sa hinarap niyang pagsubok. Nakita ni Yuan na nasa ika-36 na pwesto si Halimon, mas mataas pa nga raw ang nakuha nito kumpara sa ibang mga high ranker. Sapat nga raw ang reward na ito dahil ibinuwis nito ang kanyang buhay at ginampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Nakita rin ni Yuan na nasa ika-11 pwesto si Son Ogong, mababa nga raw ito kumpara sa kakayahan nito. Siguro nga raw ay hindi angkop kay Son Ogong ang isang team-based test. Malamang nga raw ay magsosolo lang ito. Nakita niya rin ang pangalan ni Hargon sa pang-8 pwesto, nakakamangha nga raw ito. May angking talento nga raw ito simula pa lang ng umpisa, pero naging mas malakas na nga raw ito ngayon habang umaakyat ito ng tore. Siguro nga raw ay naging inspirado ito sa mga nangyari at naranasan ito sa tutorial at sa unang palapag. Pag nakita niya raw ulit ito, malamang daw ay ibang-iba na ito kumpara sa dati. Napaisip si Yuan kung gaano na raw kaya kalakas ngayon si Hargon. Nananabik na nga raw siya sa mga bagong ipapakita nito. Namgung Noble Clan, isa ito sa mga pinakamalaking organisasyon sa martial realm na pumapangalawa sa Heavenly Demonic Cult. Ang mga ito ang sentro ng mundo sa ika-10 palapag bilang mga namumuno sa martial guild. Sumikat ang clan na ito dahil sa dami ng mga naging ranker at high ranker na nagmula sa angka na ito. Si Namgung Jinwon ang tumatayong pinuno ng Namgung Clan. Ito ang nagsalba noon sa dating pabagsak nilang angkan at ginawa niya itong isa sa mga pinakamalakas na clan sa loob ng martial realm. Sinabi ni Namgung Jinwon sa kanyang anak na si Namgung Hon na hindi niya raw akalain na ganoon pala kagulo ang nangyaring pagsubok sa ika-11 palapag. Idinagdag pa ni Namgung Hon na sa gulong araw nito ay kinailangan ng makialam ng administrator para personal na pigilan nito. Sinabi ni Hon na napaaga nga raw ang pagbabalik niya dahil ayaw niyang mag-iwan ng record sa kanyang player kit sa mga impormasyon na ibinahagi niya. Nabalitaan nga raw ni Jinwon na nakita na ng Olympus si Hephaestus at binabalak nila itong gamitin sa paghahanda nila sa Gigantomachie. Pero nabigo nga raw ang mga itong kuhanin si Hephaestus dahil sa pamamakialam ni Yuan. Mukhang malaking sagabal nga raw si Yuan sa mga pinaplano ng Olympus. Nagtanong si Jinwon kay Namgung Hon kung sponsored nga raw ba ng Asgard ang isa sa mga kakampi nito. Sumagot naman si Hon ng tama nga raw ang pagkakaalam nito, Gibbons nga raw ang pangalan ng kakampi niyang ito. Sinabi ni Jinwon na kung ganoon nga,
Hindi na nga rin daw magtatagal at malalaman na rin ng Asgard ang mga pangyayaring naganap sa natapos na pagsubok sa ika-11 palapag. Binanggit ni Namgong Jinwon ang pangalan ni Kim Yuan. Sinabi niya na mukhang ang bagong nagniningning na bituin ay naipit sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Sinabi rin ni Namgong Jinwon na mukhang magiging magulo rin daw ang mangyayaring Grand Martial Arts Tournament. Naglabas si Kim Yuan ng skill na Holy Fire at ginawa niya itong kahulma ng isang napakahabang sandata. Nakahulma si Yuan ang nagliliyab na spear sa kanyang kamay. Nasa gitna siya ng isang pagsubok kung saan kailangan niyang makatama ng 100 target sa loob ng 1 oras. Umentra si Yuan ang pagtakbo kasabay rin ang pag-a-activate niya ng kanyang skill na Cinder Eyes, at inihagis ang hawak niyang nagliliyab na spear sa isang target na malapit sa kanya. Ginawa niya ang paghahagis ng spear ng makailang ulit. Sinabi ng isang lalaking nanonood na lahat nga raw ng target na binabato ni Yuan ay tinatamaan niya ang bullseye kahit napakalayo ng mga ito. Dinagdag pa ng isang lalaki na pabilis rin daw ng pabilis ang ginagawang ito ni Yuan. Napatanong ang isang lalaki kung ilan ba raw kaya ang target na planong basagin ni Yuan. Sinabi naman ng isang lalaki na malamang daw ay makuha ni Yuan ang highest record sa pagsubok na ito. Noong masanay na si Yuan sa ginagawa niya ay naghagis ito ng sunod-sunod na spear sa magkakaibang direksyon. Lahat ng nagliliyab na spear na inihagis niya ay tumama sa lahat ng target. Nakatanggap si Yuan ng notification na nagawa raw niyang makasira ng 1,000 target. Naisip ni Yuan na perpekto nga raw ang pagsubok na ito para sa kanyang pagsasanay. Tiwala nga raw siya sa paghahagis niya ng spear, pero ito pa lang daw ang unang beses na nakontrol niya ang Holy Fire upang maging isang spear. Dumating ang notification na nakapasa na raw siya sa ika-11 na palapag ng pagsubok, at maaari na raw siyang mag-teleport sa sunod na palapag. Nag-level up din si Yuan matapos ang pagsubok na ito. Umangat ng tig-1 puntos ang kanyang strength, constitution, at perception. Nakatanggap rin si Yuan ng 50,000 points bilang reward. Naisip ni Yuan na may natitira pa nga raw siyang 5 minuto, pero wala na nga raw siyang nakikitang target pagkatapos niyang makasira ng 1,000. Medyo may pagkakuripot nga rin daw ang natanggap niyang reward kahit na nasa 10 beses ang laki ng ginawa niya kumpara sa required na bilang nito para makapasa. Nagawa nga raw niyang mabili ang item na hinahanap niya dahil sa natanggap niyang contribution points mula sa ika-11 palapag. Bumilis nga rin daw ang kanyang paglakas at pagkuha ng mga achievements kumpara sa orihinal niyang plano. Naisip ni Yuan na kung gusto nga raw niyang makakuha ng mas maayos na reward, kailangan niya raw munang maghintay na matapos niya ang ika-20 palapag ng tore. Mas nagiging mahirap nga raw ang mga pagsubok kada 10 palapag, pero mas nagiging malaki at mabuti rin ang mga makukuha nilang reward. Medyo may pagka-tricky rin daw ang kailangan niyang gawin sa pagsubok ng ika-20 palapag, kaya nga raw titigil muna siya sa pag-akyat ng tore. Ngayon nga raw ang pinakatamang oras para pataasin niya sa triple digit ang kanyang arcane power. Ang pinakamabisang paraan nga raw upang mapataas ito ay ang pagkonsumo ng isang elixir na may napakataas na grado. Umaabot nga raw sa milyon-milyong points ang halaga ng ganoong elixir. May alam nga raw siyang elixir na ginagawa lamang kada 3 taon sa loob ng Martial Realm. Tinatawag nga raw na Great Scarlet Medicine Ball ang elixir na ito. Isa nga lang daw ang lugar na alam niya na maaari niyang pagkuhanan nito. Iyon nga raw ay sa gaganaping martial arts tournament sa ika-10 palapag ng tore. Habang naglalakad ay naisip ni Yuan na ilang araw na lang at mag-uumpisa na ang tournament na ito. Kailangan ng araw niyang magsimulang bumaba patungo sa ika-10 palapag. Isang araw bago mag-umpisa ang Grand Martial Arts Tournament ay napuno ng mga player ang Martial Realm ng 10th floor. Nakaabang ang karamihan sa mga players maging ang ibang mga ranker sa mangyayaring labanan sa Grand Martial Arts Tournament. Sinabi ng isang babae na gaya raw ng dati ay napakarami na ulit ng mga nagtipon-tipon doon. Sinabi naman ng isang lalaki na nagdiriwang daw ang karamihan sa mga ito dahil ito na nga raw ang pinakamalaking event na ginaganap sa Martial Realm. Nagtanong ang babae kung isang araw ba sa mga top contender si Namgong Hon, balita nga raw niya na tinatawag itong genius sa loob ng Namgong clan na siya ngayong host ng event na ito. Sumagot naman ang kausap nitong lalaki na kasali nga raw ito.
Parte nga rin daw ito ng Martial Guild na hindi pa rin matatawag na isang Major Guild. Napatanong ang babae kung ano naman daw ang tingin nito kay Hargon. Narinig daw niya na nagawa na nitong makaakyat ng ika-25 palapag at naghihintay na lang na mag-umpisa ang tournament. Namangha naman ang lalaki sa bilis ng pag-akyat ni Hargon, marahil nga raw ay wala pang 10 taon ay magiging isa na itong ranker. Sa gitna ng daan ay may isang lalaki na tumatakbo ng mabilis. Hinampas nito ang isang mesa at sinabing may dala raw siyang malaking balita. Sinabi ng lalaking ito na nabalitaan daw niya na sasali si Kim Yuan sa tournament na ito. Nagtaka naman ang isang lalaki kung interesado ba raw si Yuan sa tournament, akala nga raw nila ay dediretso na ito sa sunod na palapag. Sumagot naman ang isang lalaki na iyon nga rin daw ang ipinagtataka niya. Bakit naman daw ito sasali kung wala naman itong balak na tumanggap ng sponsorship at mag-promote ng isang guild? Sinabi ng isang lalaki na baka raw naisip ni Yuan na maaari siyang manalo at makuha ang grand prize. Lagi nga raw nasasangkot ang pangalan ni Kim Yuan sa mga nagaganap na malalaking pangyayari. Sinabi ng isang lalaki na sigurado raw siya na maraming guild ang magpupunta doon kapag nabalitaan nila na sasali si Kim Yuan. Nagtanong ang isang lalaki kung gusto raw ba nitong makipagpustahan sa kanya kung ilang guild ang lalapit kay Yuan. Umayaw naman ang isang lalaki at sinabing mag-enjoy na lang sila sa panunood sa tournament. Hindi makapaniwala ang isang babae sa pagtanggi sa kanya ni Yuan at pagpapaalis nito sa kanya. Nagulat din ang dalawang lalaki na nagmula sa kani-kanilang guild sa pagpapaalis sa kanila ni Yuan at sa sinabi nitong hindi raw siya interesado sa mga sasabihin nila. Dumalaw rin kay Yuan ang Draconian ranker na si Branil na siyang nagsisilbing guildmaster ng 12 earthly gods. Hindi rin ito makapaniwala na sa pagdating niya ay papaalisin rin agad siya ni Yuan. Sinabihan ni Branil si Yuan na may pagkawalang galang daw ito, dapat daw ay pinapasok muna siya nito at pinakinggan ang mga sasabihin niya bago siya nito pinaalis. Tiningnan lang ito ni Yuan at naisip na nakakairitang araw ang mga ito. May isa pang dumating mula sa ibang guild at sinabing narinig daw niya ang sitwasyon ngayon ng 12 earthly gods. Nakakamangha nga raw na personal na nagpunta doon ang guildmaster ng mga ito. Nakilala ni Branil ang lalaking dumating, ito nga raw ay si Sariel. Nagtanong si Sariel kay Yuan kung sasabihan rin daw ba siya nito na umalis, sinabi niya na nagmula raw siya sa Zion Guild. Napaisip naman si Branil kung ganoon ba raw talaga katalentado si Yuan para personal na dalawin ito ng isang arkanghel na malapit ng maging isang high ranker. Sinabi ni Yuan na pang-13 na raw si Sariel sa mga nagpunta doon. Sumagot naman si Sariel na naiintindihan niya raw ito. Kahit naiinis ay lumapit ito kay Yuan at iniabot ang kanyang number. Sinabi niya na kapag daw nagbago ang isip ni Yuan ay tawagan na lang siya nito. Lagi raw bukas ang Zion Guild para kay Yuan. Sumagot naman si Yuan at sinabing kahit ibigay pa raw ni Sariel ang number nito ay hinding-hindi niya rin daw ito tatawagan. Nagulat naman si Sariel nang may biglang humila sa inaabot niyang number. Sinabi ng humilang ito na ganoon nga raw ang inaasahan niyang marinig mula kay Yuan. Nagtanong ang dumating na si Hargon kung paano naman daw siya, tinanong niya kung papaalisin rin daw ba siya ni Yuan. Ngumiti ito kay Yuan at sinabing matagal-tagal na nga rin daw silang hindi nagkikita. Sinabihan naman siya ni Yuan na umalis na rin daw ito. Nagulat naman si Hargon sa sinabi sa kanya ni Yuan, napatanong ito kung pinapaalis ba raw talaga siya nito. Sumagot naman si Yuan ng oo, naisip ni Branil na maging si Hargon ng Olympus ay pinapaalis ni Yuan. Pero narinig daw niya na naging magkaibigan at magkakampi ang dalawang ito habang nasa loob sila ng kanilang tutorial. Sinabi ni Yuan kay Hargon na binibiro niya lang daw ito, pumasok na raw ito sa loob. Sinabihan naman ni Hargon si Yuan na hindi raw nakakatuwa ang mga biro nito. Pagkapasok ni Yuan at Hargon ay isinarado na agad nila ang pinto upang hindi na makasunod ang iba pang dumadalaw kay Yuan. Sinabi ng isang kasama ni Branil na kalabisan na raw ito, pinaalis nga raw sila nang hindi man lang iniintindi at inaalok na uminom ng kahit na ano. Parang nadungisan daw nito ang pangalan ng kanilang guild. Sinabihan ni Branil ang kasama niya na tumigil na raw ito. Hindi lang naman daw sila ang tinanggihan ni Yuan. Umalis na lang daw sila ng tahimik doon. Namangha si Hargon sa ganda ng kwarto na tinutuluyan ni Yuan.
Napatanong ito kung ilang points daw ba ang ginamit ni Yuan sa pagtira sa lugar na ito at kung gaano na ba raw kalaki ang pera nito. Sumagot naman si Yuan na pinagpatuloy niya lang daw ang pagkuha ng maraming points. Sinabi niya na napatigil nga raw siya sa pag-akyat, sinusulit niya nga lang daw ito upang makapagpahinga siya ng maayos. May bigla namang kumatok sa pintuan ni Yuan, nagtanong ito kung naroon ba raw siya at kung maaari ba raw siya nitong makausap. Sinabi naman ni Yuan na wag na raw itong pansinin ni Hargon, kung talagang emergency raw ito ay makakaya naman nilang sirain ang kanyang pinto. Sinabi ni Hargon na ano raw ang silbi ng magandang room kung hindi naman daw maayos na makakapagpahinga si Yuan nang dahil sa mga dumadalaw dito. Napatanong din ito kay Yuan kung lagi ba raw ganoon kadami ang dumadalaw sa kanya. Sumagot naman si Yuan na mas malala nga raw ngayon dahil na nga rin daw siguro sa gaganaping tournament. Sinabi ni Hargon na sikat nga raw ngayon si Yuan. Nahanap niya nga raw agad ito sa isang mabilis na pag-search. Sinabi naman ni Yuan na sasabihin niya naman daw kung nasaan siya kung nagtanong ito. Sinabi ni Hargon na ano naman daw ang magiging saya kung gagawin niya iyon. Gusto niya nga raw sorpresahin si Yuan sa pagdalaw niya dito, pero mukhang hindi man lang daw ito na sorpresa. Nagtanong si Yuan kung kamusta na raw ang mga teammates ni Hargon. Sumagot naman si Hargon na nasa in nga raw ang mga ito, tumakas nga lang daw siya upang makita si Yuan. Tinanong din ni Yuan kung may bumagsak na raw ba sa mga kasama nito. Sumagot naman si Hargon nang wala pa raw, sinabi niya na lahat daw sila ay magagawang maging isang ranker. Iniba na ni Hargon ang usapan at sinabi kay Yuan na nabalitaan daw niya ang mga ginawa nitong gulo. Narinig nga raw niya na pinigilan ni Yuan ang mga taga-Olympus sa pagkuha nila kay Hephaestus. Sinabi ni Hargon na hindi man daw siya ang pinakamamahal na anak, pero isa pa rin daw siya sa mga anak ng hari ng Olympus. Kaya nga raw ganoon siya kabilis makakuha ng impormasyon. Akala nga raw niya ay nasisiraan na si Yuan nang marinig niya ang mga pinaggagawa nito. Napatanong si Hargon kung bakit daw nagdesisyon si Yuan na kalabanin ang Olympus. Sumagot naman si Yuan na alam na raw lahat ito ni Hargon pero nagpunta pa rin ito para dumalaw. Sinabi ni Hargon na hindi nga raw niya masyadong pinapansin ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, malamang nga raw ay kagagawan ito ng paksyon ni Hera. Sinabi ni Hargon na hindi raw maayos ang samahan nila ng paksyon ni Ares at ni Hera, kaya wala raw siyang pakialam sa mga iisipin ng mga ito sa kanya. Nagtanong naman si Yuan kung paano naman daw si Zeus, may nalalaman ba raw ito. Sumagot naman si Hargon na si Yuan nga lang daw ang kilala niya na basta-basta na lang binabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Sinabi ni Hargon na ang kanyang ama raw ay nakatuon ng pansin sa pagtapos sa panghuling palapag ng tore. Matagal na nga raw itong hindi namamakialam sa mga nangyayari sa Olympus, kaya hindi nga rin daw siya sigurado. Naisip ni Yuan ang panghuling palapag ng tore. Sa mga oras nga raw na ito ay wala pa ring nakakatapos sa pagsubok ng ika-100 palapag kaya ganoon pa rin ang tawag ng mga ito. Kaya nga rin daw tinatawag na mga ranker ang mga players na nakaakyat ng ika-100 palapag, na siya ngayong pinakatuktok ng tore. Ano nga raw kaya ang magiging itsura ni Zeus kapag nalaman nito na may mas mataas pa sa ika-100 palapag? Sinabi ni Hargon na maglaylo raw muna si Yuan. Mainit pa raw ito sa mga mata ng taga-Olympus dahil sa pagliligtas nito sa kriminal na si Hephaestus. Kapag daw nagkaroon siya ng tsansa ay aayusin niya ito sa kanyang ama. Nadismaya naman si Yuan sa pagtawag ni Hargon ng kriminal kay Hephaestus. Tumayo si Yuan at sinabing may kailangan pa raw siyang puntahan, tinanong niya si Hargon kung gusto ba raw nitong sumama. Nagulat naman si Hargon sa biglang pagtayo ni Yuan, saan naman daw nito binabalak pumunta. Sumagot naman si Yuan na paalis daw siya upang makita ang tinatawag ng mga itong kriminal. Sinabi niya kay Hargon na pupuntahan niya raw ang adyushi na si Hephaestus.